As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Magandang umaga po sa inyong lahat and a Happy New Year. Ito po ang iyong kaibigan, Pastor Nel Caranza, na nag-aanyaya dito sa ating bagong programa, ang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating himpilan, ang AWR 89.1 FM. At sa mga sumusubaybay sa ating pong page sa Facebook at sa ating channel, ay inaanyayahan po namin kayo na i-follow at i-share ang atin pong page. Ito po ang bagong programa na ating pasisimulan ngayon sa unang araw ng bagong taon, ang Rise and Reflect. Kaya samahan niyo po ako na ibalik ang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita at sa pananalangin. At dahil po ngayon ay pasimula ng taon, ang unang araw ng taong 2025, ay pasisimulan din natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan mula sa aklat ng pasimula, ang Genesis, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 23, at ako po ay magbabasa mula sa Bible Pinoy version. Sundan niyo po ako sa pagbabasa. Nung simula, nung create ng Diyos ang langit at ang lupa, walang anyo ang lupa at walang anumang may buhay doon. Napapalibutan ng dilim ang malalim na tubig at kumikilos sa ibabaw ng Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan siya nung makita niya yon. Hiniwalay niya ang liwanag sa dilim at tinawag niyang araw ang liwanag at gabi ang dilim. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yon ang unang araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalangitan sa pagitan ng mga tubig para maghiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. So gumawa nga ang Diyos ng kalangitan at pinaghiwalay yung tubig na nasa ilalim ng kalangitan at yung tubig na nasa ibabaw noon. At nangyari nga yon. Tinawag niyang langit yung kalangitan. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yon ang pangalawang araw. At sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang lugar ang mga tubig sa ilalim ng langit para lumitaw ang tuyong lupa. At nangyari nga yun. Tinawag niyang lupa yung tuyong bahagi at dagat naman yung nagsama-samang tubig.
at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Tapos inutos niya magkaroon ng lahat ng klase ng halaman sa lupa na nagpuproduce ng mga butil at prutas, at nangyari nga iyon. Tumubo sa lupa ang lahat ng klase ng halaman at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga, yon ang pangatlong araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa langit para mahiwalay ang araw sa gabi, at para maging basihan sa pagbibilang ng mga araw, panahon at taon. Mula sa langit, magbibigay sila ng liwanag sa mundo, at nangyari nga iyon. Gumawa ang Diyos ng dalawang malaking liwanag, yung araw para magliwanag sa maghapon at yung buwan para sa gabi. Ginawa rin niya ang mga stars, nilagay ng Diyos ang mga yon sa langit para bigyan ng liwanag ang mundo, para maging ilaw sa umaga at gabi, para mahiwalay ang liwanag sa dilim, at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga, yon ang pang-apat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng maraming klase ng creatures na may buhay sa mga tubig, at magkaroon ng mga ibon sa kalangitan. Ginawa nga ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at lahat ng creatures na nabubuhay sa tubig, at lahat ng klase ng ibon, at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Blines niya ang lahat ng mga yon at sinabi, kayong mga creatures sa tubig, magpakarami kayo at punuin ang dagat. Kayong mga ibon, magpakarami kayo at punuin ang mundo. Natapos ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang panglimang araw. Mula dito ay hahangot tayo ng mga mahalagang prinsipyo mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, kaibigan. At sa pagtatapos ay hihingi ako ng mga komento at reflection mula sa inyo sa atin pong binasang bahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayong araw marks the beginning of a new year. Ito ay isang angkop na panahon upang pag-isipan ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Ito rin ay lalong angkop na panahon upang simulan ang taong ito na maipaalaala sa lahat ang pinakamahalagang katotohanan sa Biblia. Ang binasa natin ngayon, kaibigan, sa aklat ng Genesis ay nagpapakita sa atin ng dalawa sa pinakapangunahing katotohanan tungkol sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa Kabanatang 1, Talatang 1 na ating binasa, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang katotohanan ito ay parang saligang bato ng isang arko o isang structure o building. Kung aalisin ito, guguho ang buong struktura. Ang pangunahing ugnayan natin sa pagitan ng Diyos at sa lahat ng bagay na umiiral ay ito. Una, ang Diyos ang lumikha at ang lahat ng iba pa ay nilikha. Ang pananaw na ito ay lubos na naiiba sa mga kwento ng paglikha na sinasabi sa sinaunang kapanahunan. Sa mga kwentong iyon ay ginawa ng mga Diyos ang mundo mula sa alitan at paglalaban sa isa't isa. Sa iba naman ay nagmula ang lahat sa isang napakaliit na nilalang at mula sa kanya ay nag-evolve hanggang sa nagkaroon ng iba't ibang nilalang and finally ay tayong mga tao. At ang iba ay mula sa teorya ng malaking pagsabog. Sa Genesis, Kabanatang 1 ay walang conflict, walang pagtatalo. Nagsalita ang Diyos at nagkaroon ng mga bagay. Ang pag-iral ng Diyos ay hindi nakasalalay sa anumang bagay. He alone is the self-existent one. Siya lamang ang nag-iisang umiiral sa kanyang sarili. Ang buong universe ay hindi resulta ng mga random na impersonal processes at puwersa. Ngunit mula sa maingat na ginawang produkto ng isang personal na Diyos, kaibigan. Nangangahulugan ito na may layunin at kahulugan ang ating pag-iral dito sa mundo. Pangalawa, nalaman natin na ang ating pag-iral ay ang mabiyayang kaloob ng Diyos. We cannot bargain or strike a deal with God. Hindi tayo
pwedeng makipagtawaran sa Diyos dahil lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya. Mahalaga tayo hindi dahil sa kung ano ang ginagawa natin o hindi dahil sa kung ano ang kaya nating ibigay sa Diyos. Mahalaga tayo sapagkat tayo ay ginawa at pinag-ukulan ng panahon ng ating Panginoong Diyos. The most we can do is simply rearrange and reorganize what God already created. Kaibigan, ang pinakamabuting magagawa natin ng pinakamatalinong tao ay muling ayusin o isaayos ang dati nang nilikha ng Diyos. Ang dapat nating pangunahing posture patungkol sa Diyos ay isang pasasalamat at pagsamba. Kagaya ni David sa mga awit kabanatang 104, talatang 24, ganito ang kanyang sinabi, "Gaano karami ang iyong mga gawa, Panginoon? Sa karunungan ginawa mo silang lahat, ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang." Kaibigan, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa at pag-aaral sa bahaging ito ng Biblia. Ngunit ngayon ay nais kong kuhanin ang inyo pong komento at reflection sa ating binasa at sa ginawang maikling pag-aaral. Paano hinuhubog ng dalawang katotohanang binanggit natin ngayon ang ating pangunawa tungkol sa Diyos at sa iyong sarili? Ipadala ang iyong komento at reflection sa atin pong mga numero sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa atin pong mga sumusubaybay sa ating Facebook page, maaari po kayong magpadala ng komento at habang nagpapadala kayo ay pakinggan natin ang isang makalangit na awiting God and God Alone na inawit ni Brother Brian Patrick Moralde. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And all the best and worst of man won't change the Master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise. Joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit
Maraming salamat sa napakagandang mensahe ng awit na ating napakinggan, ang Diyos at Diyos lamang. Tayo ay sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, dakilang Ama, pinupuri ka namin bilang lumikha ng langit at lupa at lahat ng may buhay. Bilang iyong mga nilikha, nais naming ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo at magdala ng kalwalatian at karangalan sa iyong pangalan. Dakilang Ama, narito ang aming mga kaibigan na pinasimulan ang kanilang araw sa pagbabasa ng iyong banal na salita, sa pagsama sa amin sa pananalangin, upang ang taong ito ay mapasimulan sa tamang pamamaraan. Panginoon, hinihiling namin na ang banal na Espiritu ang mga siwa ng aming mga buhay, at akin pong idinadalangin ang mga kaibigan namin na nagpadala ng kanilang mga kahilingan. Kayo ang nakababatid ng kanilang mga pasanin. Mayroong may mga karamdaman sa kanilang tahanan. Mayroong may pangangailangang finansyal o pangangailangan ng trabaho. Panginoon, ikaw ang nakababatid ng pinakamabuti sa kanila, kaya't hinihiling namin na ang kanila pong mga kahilingan ay inyo pong dinggin. Maraming salamat sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa iyong pagsubaybay at para sa iyong libreng aklat at aralin o Bible Study Guide, maaari kang tumawag o mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777. Ulitin ko, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Muli, ito ang Rise and Reflect at ako ang iyong kaibigan, Pastor Ner Caranza. Huwag po kayong alis, susunod ang salita ng buhay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above.